Si Senator Tol, medyo mabigat para sa akin yung nakakairita. Kasi talagang nag-benefit siya under the Duterte administration. Tapos ganyan lang. Diba? Panahon nga naman pala, balimbing na nga, may mangga pa. Dito sa Pilipinas, tapos number 1 importer tayo. What irony. Hindi lang yon. Ang laki pang mahal ng bigas dito sa Pilipinas. Si Duterte talagang i-blame ninyo ng ganyan. Wala naman po kayong ebidensya at wala po kayong makukuhang ebidensya. Nasa NFA nga po ako noon, yung time na yon. Not only that, holler. In your dreams, thankfully, no to Tolentino. No. Diba? Dapat Tolentino. Patunayan nyo nga yung sinasabi ninyong nabenta na pinagsasabi niyo dyan. Sige nga. Ang problema sa inyo, ang lalakas ninyo magsalita ng ganyan. Pero pag hinabla kayo, pag kinaladkad kayo sa hukuman, iiyak-iyak kayo. Tapos sasabihin, hindi. Bigas pa talaga. I mean, to be fair, nakikita ko, nagre-react naman sila. Kasi, let's face it, dinala na natin sa mga maisog rallies itong issue ng bigas. Okay, dinala na natin sa maisog rallies itong issue ng pagtaas ng presyo ng pagkain. So ngayon, kumakaripa sila humanap ng paraan para mapababa yan. Pero the only thing that they really can come up is kadiwa. Tapos pag tinignan mo yung ilang mga kadiwa, outlets, ilan lang, 5, 6 dito sa Metro Manila pa. Paano sa mga probinsya? Paano dun sa mga independent highly urbanized charter cities? Anong gagawin natin sa kanila? Ignore na lang natin yung needs ng mga kababayan natin doon. Magpapakain lang sila ng mga iingay dito sa Metro Manila. Ay nako. Puro na lang sila pa fake news. Number 1, importer tayo ng bigas worldwide. Sipin mo, yung bayan na nag-create ng pinakamalaki. Maraming rice terraces kasi dito sa Asia. Pero ang Pilipinas, ang pinakamalaki, pinakamaraming rice terraces na in use up to now. So given yung technology na yon, ito po, and may teorya nga na isa sa pinakamaagang nag-farm o nag-cultivate ng rice ay dito sa Pilipinas. Very old kasi yung fossil record natin diyan sa Cagayan Valley. Ayon dun sa isang lecture ni Dr. Jess Peralta, base dun sa ilang shards of pottery na nakita nila ubod ng tanda, ay malamang daw maaga po ang cultivation ng bigas dito sa Pilipinas. So given that history, given that prehistory, kung tutuusin, ito ay bago pa dumating ang mga Kastila, bago pa may mga civilizations natin dito sa Pilipinas, at isa sa pinaka-earliest theorized na na lugar kung saan nagsisimula or kung saan posibleng nagsimula ang pag-cultivate ng bigas ay dito sa Pilipinas, sa Cagayan North. Tapos atin nga pa, sabi ni Christian Joy Salas, nasa atin pa nga ang IRI, yung International Rice Research Institute dito sa Pilipinas. Tapos number 1 importer tayo. What irony. Hindi lang yon. Ang laki pang mahal ng bigas dito sa Pilipinas. So what? Diba? Parang what did we do to deserve these kinds of politicians? Becoming more hopeful after the Biden versus Trump debate. As it is obvious that Trump has the upper hand, they know that BBM is Biden's little brown puppet. Ni Jazzy, tama nga mga bangag kasi kaya walang matino. Okay, so what's happening with Secretary Guibo? Now, just to be upfront, I met Secretary Guibo on several occasions. I interviewed him nung tumakbo siya bilang senador. And to tell you the truth, I was quite impressed by him. Now, yung information that we're getting also indicates that there's another dimension. Now, ang nagtataka ako, bakit si Sec Guibo ay in-overturn pa niya, kinontra pa niya yung sinabi ni E.S. Bersamin, who actually is primus inter pares, meaning, ewan ko, nung ako nandun, si E.S. Vic, I considered him our boss kasi
siya talaga ang in the absence of the president, siya po ang magta-transmit ng mga utos ni Pangulo and so on. At siya din po ang gumagabay sa mga kalihim. So nagtataka ako kung bakit si Kalihim Gibo Teodoro ay kinontra niya yung sinasabi ni E.S. Bersamin. At ginamit pa ang pangalan ni Presidente. Sabi ni Sec Gibo, no, the President says, ganito, that was use of force, no, aggressive use of force, which is very malapit-lapit yan sa fighting words. Sabi ni Moon 23, oh my goodness, we got a live one. Bakit ba galit? Naggalit kayo sa Marcos. Ano bang ginawa sa inyo? Kailangan personal po yung galit namin. Hindi pwedeng magalit kami dahil sobrang taas ng presyo ng pagkain na alam naman niya kung ano ang kasagutan niyan at alam niya yung solusyon pero hindi niya ginagawa. Gawa nga ng yung mga middlemen at mga traders ay pinoprotektahan muna niya bago yung mga taong kumakain. Ha? Bago yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga hampas lupa tulad namin na namamahala na sa presyo ng bigas, import siya ng import, alam niyang hindi bumababa ang presyo ng bigas, pero yun pa rin ang ginagawa niya, kaya tiba-tiba yung mga traders, pero hirap na hirap ang magsasaka at mga consumers. Kailangan hindi kami magalit pagka ganon. What about the mismanagement of this government? What about the yung pangako na ang tourism industry ang sasalba sa atin? O ano na nangyari? Pinoprotektahan niya yung political appointee na kalihim na nakaupo doon pero hindi alam ang gagawin. Dinadaya pa nga yata nila yung mga yung mga numbers dyan. And I wouldn't be surprised if that were true. But the point here is, tourism was supposed to save our economy and what is he doing? Nothing. Gusto mo na mahabang listahan? Nasa na yung mga build better more? Wala. Bakit 500 billion ng ayuda? 2 billion lang para makagawa o maumpisahan yung supply and logistics system para hindi masyadong mataas ang presyo ng pagkain. Bakit yon hindi nila pinondohan? Bakit pinapabayaan niya yung kanyang pinsan na mamigay ng pera kaliwat kanan pero walang developmental projects? You're asking me why I'm angry? I'm angry because we had so much high hopes in him. Because he laid out his plans. He laid out what the directive of this administration was going to be. Iniintay ko pa hanggang ngayon yung pagbabago dun sa Mining Act para para mas maraming trabaho dito sa Pilipinas. Dito tayo magre-refine ng ore. Hindi masyadong masakit dun sa environment kasi one way or another we will be gaining more money. We will be getting better value for the things that we export. But did he do that? No. 2 years na po. Pero hanggang ngayon, wala pang umpisa. Bukod pa dyan, inaandaran ng DENR yung Masungi Geo Reserve na si mismo ng Leonardo DiCaprio yung nagsasabing, teka muna, success story ito dun sa mga conservation ng ganitong klaseng lupa. Pero bakit pati yung DENR nang o-oppress sa kanila? Kasi minamatayan, gustong-gusto ng mga korporasyon na gawing developed area yan, mapatay na yung mga puno, yung mga kakaibang mga halaman na nandyan. Anong ginagawa ng presidente? Wala. So tatanungin mo sa akin, bakit ako galit? Ang dami. Kulang ang isang araw, ikwento ko pa sa'yo. Ang problema sa'yo, ngayon, magto 2 years na, tingin mo may nagagawa pang matino yung presidente? Kahit man lang maawa siya, hindi pa niya ginagawa eh. Dati naiiyak yan pag nakikita niya may mga batang namamalimos sa lansangan. Ngayon, dumami yung mga gutom. Naiiyak pa rin ba siya? O napasarap na siya doon? Tuwang-tuwa sila doon sa concert, nakakalimutan nila may mga bata na nasa lansangan na gutom at wala silang ginagawa tungkol doon. Tatanungin mo, bakit ako galit? Ang tanong, bakit ikaw hindi galit? Nagko-compute. Magtatanong kayo ng ganyan, so pag nagsagot ako, dumadami yung mga followers dito. Ay, thank you kay Steve Villaluz. Bukod pa dyan, dumadami yung nakakarinig ng mga ine-explain ko na ganyan. Kayo, anong nagawa ninyo para i-overturn yung steamrolling, snowballing impression that this government is not just incompetent, it is leading us to perdition. Maswerte pa nga tayo kasi kahit paano, somebody's common sense prevailed at sinabi ng Pangulo, de-escalate na. Alam mo kung bakit? Kasi umamin na nga ang USDND na sila na nga ang nag-disinformation campaign. Hindi kaya ng presidente kontrolin yung sarili niyang mga tao para magsabi sila ng totoo. How hard is that?
siya na nga ang presidente, hindi pa siya sinusunod ng mga tao niya. Iba po kasi yung pag-spread ng misinformation kasi they don't know any better. But there are people who deliberately do it. Katulad nitong mga trolls na sasabihin 80 to 90 pesos daw ang per kilo ng bigas panahon ni Duterte. Excuse me, dito po nangyari yun. Halos abutin ng 80 pesos nung minsan yan. Si Duterte talagang i-blame ninyo ng ganyan. Wala naman po kayong ebidensya at wala po kayong makukuhang ebidensya. Nasa NFA nga po ako noon, yung time na yon. Not only that, haller. Diba? Kailan lang naipasang RTL bago kaya hindi tumaas kagad ang presyo ng pagkain noon. But tumaas ng konti, but it was never at this level. Kailan ba naging 50 ang presyo ng 1 kilong bigas panahon ni Duterte? Di umabot 47 at binabaan niya, ang pangako niya ibababa ng 7 pesos. 7 pesos less, Sus Mariosep. You cannot even understand basic Tagalog, basic Filipino. What are you even doing here? Attempting to convince people of your side. And if you cannot string 2 sentences together, how can you convince people of what you're saying? Kumbaga, pupunta ka sa laban, ay yung basic na sandata mo, ay yung paggamit ng mga salita, hindi ka marunong nun. Intindihan ko po. O yun na nga eh. Yun nga yung sinasabi ko, ang tumitiba-tiba ngayon po, yung mga middlemen. O, yung iba, bibilin nga yan palay, sila yung mag-shell, mag-refine and all that, mag-dry. Pero ang laki pa rin ang patong nila. Hindi ka kinakaya ng ibang mga consumers. Ito nga yung parati kong sinasabi. Umaabot na tayo dun sa punto na kahit piso na lang po ang itaas ng presyo ng bigas, may mga tao talaga hindi na talaga kakain. Ngayon palang hirap na ang mga mahihirap. Ano bang ini-expect natin? Hindi naman flexible ang mga salaries natin. Pag tumaas ang presyo ng bilihin, hindi rin agad tumataas ang wages and salaries. Ay. Sabi ni Lazy Bag, bakit po tahimik ang mainstream media about the president? Mabuti po may vlogger na katulad ninyo. Marami kasi sa mainstream media o dun sa mga may-ari ng mainstream at saka dun sa mga may-ari, traditional media actually. At dun din sa ibang mga tao, ayaw lang nila kasi kay Duterte. Kahit tama yung sinasabi natin, na kinakabahan sila na kakainin nila yung salita nila. Galit na galit kay Duterte pero nasa tama yung panig, ayaw nilang tulungan. Kumbaga, thank you kay Ma'am Ann. And doon ako naiinis. Okay? Kasi, for the sake of their egos, for the sake of their pride, hindi sila magsasalita na tama yung panig ng mga Duterte, na tama ang panig ng DDS, that we are saying the exact things that they know is going wrong with this Marcos administration. Ayaw lang nila talagang ibigay sa mga Duterte. And for me, that is evil. Ayaw niyo sa Duterte kahit tama. Ayaw niyo sa Duterte kahit may nagugutom. Ayaw niyo sa Duterte, so you're just going to keep quiet and hope na kahit paano parehong matanggal Marcos at saka Duterte. Well, that's not gonna happen if you're going to sit on the fence. And my problem with you is that you know what is right and you know it. But because of the Duterte name, ayaw niyong gumalaw. Okay, we've done it before. We'll do it again. Duterte won by a wide margin when he ran in 2016. Kayang-kaya naming ulitin yan. Let's deal with this one. Talagang susunugin natin yung mga tropes, okay? Yung mga ginagamit pa ulit-ulit ng mga trolls. Duterte daw nagbenta ng WPS. How can you sell something you don't own? Ha? Palibasa, sanay na sanay kayo dun sa binibenta sa inyo ng mga dilaw eh. Niwala naman kayo. Paano ibebenta? Hindi naman atin yan. But what we do have are rights to it. Easy nga eh. So, right to explore and exploit, di ba? So, pwede naman natin ibenta, i-lease yung right na yon. Pwede natin i-long-term lease. Pwede tayong mag-joint contract with any other government. So, ano yung sinasabi ninyo? Unang-una, wala na. Patunayan nyo nga yung sinasabi ninyo nabenta na pinagsasabi niyo dyan. Sige nga. Ang problema sa inyo, ang lalakas ninyo magsalita ng ganyan, pero pag hinabla kayo, pag kinaladkad kayo sa hukuman, iiyak-iyak kayo, tapos sasabihin, hindi.
Please. Pathetic. Panindigan nyo yan. Ang beses na po namin in-explain yan. Sabi niya, what's your side na si Tatay Digong ang sinisi sa Pogos? Unang-una, ano yung nakakasisi dyan sa mga Pogos na yan? Hindi siya illegal kahit noon. Ang problema, unregulated siya. Kasi it has to be in the law na bawal siya. Unang-una, bakit nyo ipagbabawal? Hindi naman nagkakagambling dito. Sila po ang nagmamanage offshore gambling yan. Yung gambling nangyayari sa China. Okay? So nagkakaroon tayo yung back office. Dito ginagawa. Dahil nga bawal sa China. Matagal nang ayaw ng China yan. Pero napagbigyan nila si Duterte kasi sabi ni Duterte, kailangan ng trabaho ng mga tao dito. So what did he do? Ayaw gumalaw ng Kongreso, kabagal-bagal gumalaw, hindi nagpapasa ng batas. Ginawa niyang regulatory body yung PAGCOR o di natuloy. So ano yung sinasabi? So what's wrong with the Pogos? Kayo, gumagawa kayo ng multo, sasabihin niyo, "Alo, pinapasok ang Pogo." Unang-una, explain niyo sa akin kung bakit masama yon. Ang daming dinala na trabaho dito. Tumaas ang mga real estate values, kumita yung mga nagbebenta ng mga kondo, yung mga support industries, yung mga nagbebenta ng pagkain, nagbebenta ng mga lulutuin nila, and so on. Nagkaroon tuloy ng mataas yung paggamit, yung mga rentals dun sa mga offices, dun sa mga areas, may mga commercial activities that were being conducted in the areas around the Pogos. What was wrong with that? O sabihin ninyo, masama ang Pogo. Why? Why was it bad? Pakisabi nga. Kung magulo sila, well, ganun talaga yung risk. In any area with a high concentration, whether they're Chinese or even Filipino, you highly concentrate them in one area, you will experience an increase in crime. That was the price we had to pay for that. But with if PAGCOR wasn't very good at regulating it, kasalanan ng mga tao dun sa PAGCOR. Pero the fact was, kumita tayo dyan, and a lot of the kita in that was what we used to respond to COVID. So, sasabihin niyo pa, what is your COVID, Pogo, yung Pogo. As if Pogo was a bad word. Kailan naging masama yun? Naniwala naman kayo dun sa mga taong demonize ng mga Pogos. Pero nasan yung pagkakamali dun? Nasan yung illegality dun sa Pogos? Pakisabi nga sa akin. Kaya nga nagkaroon ng regulatory body dyan. There was no law that says hindi siya pwede dito. Kasi it was not gambling. The gambling wasn't being done here in the territorial jurisdiction of the Philippines. It was being done somewhere else. And sa totoo lang, sasabihin ninyo galit na galit kayo sa mga incheck. It was the Chinese who didn't want the Pogos here. Sabi ni Ewick, 2023, bakit kailangan pa umutang ng malaki kung malaki pala nakuha sa Pogo? Hindi kayo nakakaintindi, Magkano ba ang ginastos natin nung COVID? Sa tingin mo that was enough? Buti sana kung pinalaki natin, wala namang pagkakataon na palakihin yan dahil dinumuga tayo ng COVID Tigil lahat Sa tingin mo, naka-ariba yung mga Pogo nung panahon ng COVID? Meron bang nagagambal? Hindi nga makalabas yung mga tao sa China, doon po yung mga nagagambol. So, pwede ba? Intindihin nyo naman yung mga pangyayari dito. Sasalita lang kayo for the sake of what? Of trying to punch holes in my argument? Mag-aral muna kayo. Tapos meron pang magpapasok dyan with stupid comments. Anti-BBM kayo? No, pro-Philippines ako. This president is ruining the country. And I'm against any person who introduces really terrible policies in this country. And to mga yung rampant importation at the expense of the farmers and the consumers, ikaw matutuwa ka? That's just if you listen here for no more than 10 minutes, you would already understand that it isn't even about the person anymore, but about the fact that so many bad decisions are being made in the name of the power issued by the president, by the power exercised by the president. So, what? Di ba kayo yung spokesperson? Again, another uninformed question. So what? No, I was never the spokesperson of the president. He spoke for himself. May lumabas na parang tentative list ng mga senatorial candidates para sa administrasyon, and included in that list is Mr. Francis Tolentino, Attorney Francis Tolentino, currently a senator and aspiring for a next term.
unfortunately, mukhang tatakbo siya on the administration side. Hindi na po ito nakakabigla o nakakagulat dahil alam natin na nag-attend siya doon sa mga events ng Partido Federal, particular na nung naging nung itinalaga na leader ng PFP si Congressman Sandro Marcos. So up front and center si Senator Tol doon, kung kaya't hindi na nga nakakagulat na napaunlakan siguro siya o napaunlakan siya ng administrasyon na maging isa sa kanilang mga kandidato. Ganyan talaga ang mga panahon na rin po ng prutas na tinatawag nating balimbing. Panahon din po ng mga taong maraming mukha. Okay. So in this case, hindi na po entitled sa kumbaga sa support ng mga DDS, si Senator Tolentino, bahala na siya. Kasi sa totoo lang, Senator Tolentino enjoyed so much of the support of the Duterte administration nung nakaupo po si Pangulong Duterte, na-appoint siya ilang beses, pagkatapos yun na nga tumakbo ng senador, inendorso siya, tinulungan siya and all that. Pero nitong pagpasok ng Marcos administration, napansin natin na medyo lumalamig na nga po ang suporta ni Senator Tolentino. Hindi siya kumikibo kapag binabakbakan ang dating administrasyon, lalong-lalo na in those incidences na kaya naman i-explain at saka puro fake news ang lumalaganap. Hindi niya ginagawa yon. Wala man lang explanation, walang salag sa Senado. And of course, dahil ganyan siya, sabi ni I.M. Shanwayne, mangga pa rin daw. Well, totoo naman po at ngayon kitang-kita ang kaputian. So, hindi na po natin susuportahan, at least ako hindi ko na po hihikayatin o susuportahan ang kandidatura ni Senator Tolentino gawa nga ng kanyang, how do you call this? Pag-migrate sa ibang partido. So, sabi ni Artisan Art, abangan niyo po sinong tatakbo mayor ng Caloocan. Sikreto po ba yan si Trillanes ay nag-a-aspire na maging mayor dyan sa Caloocan? Di naman niya sinisikreto, di ba? Kaya nga po siya po ay naghain ng reklamo di umano laban kay dating Pangulong Duterte, dami ng mga kanyang attachments, pero hindi po kasi nadadaan sa dami ng attachments yon, nasa credibility po ng kanyang mga saksi at kung ang mga ito ay nagsasalita ng totoo at ang kanilang napatunayan ay pasok dun sa mga elemento ng krimen na ina-allege nila. So, alam niyo naman si Senator Trillanes parang kumbaga kumbaga sa baseball, he doesn't bat 1,000. Mahina ang kanyang batting average kumbaga. Hanggang ngayon iniintay ko pa rin yung sinasabi niyang i-issuean daw ng warrant of arrest ang dating pangulo nitong June pala. Nasa na tumataginting na, tumitigitig na tayo sa July, wala pa rin yung kanyang ipinapangakong warrant of arrest na i-issuein daw ng ICC laban sa dating nating Pangulo. Kaloka. But of course, buti na lang, hindi siya credible at hindi natin siya kailangan paniwalaan. Sabi ni I.M. Shanwayne, alam ko Attorney Trix di na ginagamit ang KSP pero super applied kay Trillanes. Para sa kanya buhayin natin. Diba? So yun na nga, as we know, meron na naman yung need for Mr. Trillanes for attention ay hindi dapat natin pinauunlakan. Gayon din yung need ni Senator Tolentino ng suporta ng mga dating sumusuporta sa kanya gawa ng kanyang supposedly being in the camp of the former president. Hindi na rin natin kailangan ibigay. Kung gamitan rin lang pala, hindi na tayo magpapagamit. Kaya naglilipatan yung mga kakampi ni Tatay Dig sa kabila dahil naniniwala sila na mga kakapandaya yung bagong election machine na binili. Teka muna, naglilipatan. Ilan ba yung naglipatan? Yun lang naman talagang inasahan natin, yung mga trapo nalilipat talaga. Kasi trapo naman sila even nung time na nag-Duterte sila.
In other words, ito yung mga tao na talaga namang walang loyalty. So, ine-expect talaga natin sila na ganyan. Kapag nagbago din ang ihip ng hangin, iiwan din naman nila si BBM. So, itong mga to, hindi ko kinakount yung mga yan. Si Senator Tol, medyo mabigat para sa akin yung nakakairita. Kasi talagang nag-benefit siya under the Duterte administration. Tapos ganyan lang. Diba? Panahon nga naman pala, balimbing na nga, may mangga pa. Ano yung tinatawag mo dun sa crossbreed ng mangga at balimbing, ano? Tililing ang magbigay ng personal ang warrant kay PRD para magkita na sila nito. What you talking about? He has no power to serve a warrant of arrest, particularly one from the ICC, which has no jurisdiction even here. In your dreams, thankfully, no to Tolentino, no. Diba? Dapat Tolentino. Kayong mga taga-Caloocan, kamusta naman po? Suportado niyo po ba ang kandidatura ng isang KSP dyan? Huwag niyong babanggitin yung pangalan, baka maalala ng mga botante. So, no to KSP, at saka no to Tolentino. No to Balimbings, no to Mangga, no to KSP. Huwag niyong babanggitin yung pangalan. Kasi baka matulungan pa inadvertently na Caloocan, di ba? Huwag na. So, darating po ang panahon mag-i-election. Ang ikinapapanalo ng mga taong naihawak na ng poder ay yung hope nila na tayo ay magkawatak-watak. That way, hindi solid ang boto at mamamayagpag po sila. Mahalaga yung darating na eleksyon. Kasi that will determine kung magkakaroon ng charter change or not. Pag inumpisahan nila yung charter change, asahan ninyo. Itong pag-o-oppress nila sa mga tagapagsalita na maisog, lawak yan. It will include the people who hosted, katulad ni Mayor Rama at ni Governor Hubahib. Kami po, ng mga tagapagsalita dyan sa maisog, nararamdaman naman din po namin. Tignan nyo si Attorney Glenn Chong, 4 na disbarment cases. Tignan mo yung pababalahura ng mga tol sa amin ni Attorney Harry. Pero tuloy pa rin at walang awayan dun sa mga taong tinagurian natin, mga kampi at mga kasamahan. So, sa akin, I take my cue from the Vice President. Kung hindi niya tinuturing na kaaway itong mga kasama niya, yun po, wala akong karapatan sabihin makipag-away dun sa mga yon. Susuportahan ko yung mga sumusuporta dun sa cause natin. Sa mga taong nagki-question dito sa gobyerno kung bakit hindi tayo tinutulungan, bakit hindi ina-uphold ang national interest. Doon sa mga taong pumuprotekta at ginagamit ang ating karapatan magsalita at magpahayag, doon ako papanig. Doon sa mga marunong na mag-criticize sa gobyerno at hindi pinapakalat yung kamalian na hindi na tumulong ka na lang. Which is stupid in the extreme. Tulong po ang pag-criticize, ang pagtama doon sa mga maling ginagawa ng ating gobyerno. Nasa panig ako dun sa mga taong nagko-call out ng gobyerno kasi nasa national interest natin yun. At nandun tayo sa panig sa mga taong nakakakilala ng need natin for unity. Yung unity po natin, yan po ang makakapagpabago. Hindi lang po sa mga nakaupo sa darating na eleksyon, kundi pati dun sa mga pulisiyang ipinipilit nila sa atin. Thank you kay Valerie at kay Yuan. Doon po tayo, let's stand together. Yun parating sinasabi ko sa maisog. Manindigan tayo, sama-sama. Hindi pwede yung tayo mag-aaway tapos i-expect ninyo magkakaroon ng pagbabago. Tama na yung panahon ng regionalism. Galit sa Tagalog, galit sa Bisaya. Kaya nila tayo ini-encourage na galit tayo sa isa't isa ay para mamayagpag yung mga taong nakaupo. Ang tuwa lang nila, pag tayo magkakaaway, edi hindi magkakaroon ng isang singular na puwersa ng taong bayan. In the meantime, ayan, si Senator Tol na mapanamantala sa mga sa kung sino ang nakaupo. Si Sec Gibo, na tila kumampi na at sumusunod dun sa kumpas ng mga tsuwariwap ng US. Sila po yung dapat kinikriticize natin. Sila po ang dapat pinupunan natin. Hindi yung ordinaryo ba mamayan.
The truth is we should go after the people who hold power over us. So kung yung mga kapwa Pilipino natin, kung nakatira kung saan-saan lang, wala naman silang power talaga eh. Kung nasaktan kayo dati dahil nalait kayo noon, kailangan na natin isang tabihan. The moment na we feel, nag-identify tayo sa isa't isa bilang mga kapwa Pilipino is the time that our government should fear us. So i-encourage nila talaga yung away. I-encourage talaga nila yung differences natin dalawa. I-encourage nila yung mga trolls na nagsasabing tumulong na lang kayo as if yung exercise natin ng free speech ay hindi paraan ng pagtutulong. Sila yung magsasabi na na pe-personalin ka. Kick out ka lang eh. Ang pangit mo kasi eh. Ganyan. As if that has anything to do with the failure of this administration. Alam nyo, kaya ako yung Miss Universe o kaya ako yung pinakapangit na tao sa mundo, hindi po yan ang basihan para sabihin na mali ako. Hanap kayo ng argumento. Pero yung pag binabalahura nyo ko, nagmumukha lang na tama yung sinasabi ko. So matuto po kayo mga trolls. O yan, libre lesson. Pag pinipersonal ninyo ko, ibig sabihin, you have failed. You failed your argument. And tayo, the moment we start picking on each other, is the day that we lose. So we should know better. Magkaisa. Para magawa natin yung kailangan natin gawin. Para maayos yung sistema ng agrikultura. Para maayos yung environment natin. Para hindi tayo puro ayuda, puro asa, puro gobyerno. Ang tiwali na nga ng gobyerno, inaasahan pa rin natin hanggang ngayon.